Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Ang gusto ko pang pag-usapan ngayon patungkol po dun sa sino po sa atin dito gusto maging masaya? Lahat tayo naghahangad ng maging masaya. Pero alam mo ba na pwede tayong maging masaya kahit na tayo matuwid? Kasi marami nagsasabi na kung gusto mo rin na maging masaya ka, kailangan may mga ginagawa kang kalokohan, kailangan may mga, kung sana parang adventure. Pero teka, paano nga ba talaga magiging masaya? Yan ang pag-uusapan po natin. Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa Diyos, sa ating Panginoon na nagbibigay ng kasiyahan sa mga mananampalataya. Panginoon, maraming salamat. Sa buong araw na ito, kayo nag-ingat, nagabay po sa amin. At sa pagkakataong ito, gusto po namin lalo pang maranasan kung paano pang maging masaya. Akala kasi Lord ng iba, ikaw ay isang Diyos na palaging pinipigil yung kagalakan kasiyahan. Pero dito namin makikita, ano ba yung talagang ibig sabihin ng kahulugan ng pagiging masaya? Kaya samahan po kami para maintindihan, maunawaan namin ito, para mas lalo namin maintindihan ano ba ang ibig sabihin ng pagiging masaya. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. So sa gabing ito, kagaya ng sinabi ko po, gusto natin maging masaya. Pero ang tanong, bakit kaya masaya yung mga matutuwid na tao? Kasi akala ng iba, pag naging Kristiyano ka o naging mananampalataya ka, wala na, dry na ang buhay. Pero hindi po eh. Tingnan natin, Sabi rito sa awit 33:1, lahat ng matuwid dapat na magsaya. So kapag matuwid ka, dapat pala magsaya ka. Dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuri magpuri sa Kanya. So, again, sinasabi rito, meron palang kagalakan, kasiyahan kapag tayo ay tinawag na matuwid. Bakit? Kasi may ginawa ang Diyos. Dahil masunurin tayo, magpuri tayo sa Kanya, dapat lang na maging masaya tayo dahil merong napakagandang ginawa ang Diyos sa atin. Tingnan po natin, isa-isayin natin. Ano-ano ba ang ginawa ng Lord sa atin na dapat talaga ikagalak natin, ikasaya natin? Unang-una, pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sabi rito sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay makasalanan. Kasama po ako doon. Lahat tayo. Oo, ikaw. Kasama ka. Pero ito maganda eh. Sabi rito, verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. So, tayo po, pinalaya tayo ng Lord sa mga bagay na hindi magiging maganda sa paningin ng Diyos. Sa 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Referring to Jesus Christ. Kaya nga po di ba inaalala na ito kagaya ito na nagdaan na bahal na araw? Namatay ang ating Panginoong Sus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinabi nga niya it is finished. Ano yung finish? Finish ba siya dahil patay na siya? No, hindi lang yun. Namatay siya. Kaya sinabi niyang finish, naganap na ang lahat ng tao ay mapapatawad sa kasalanan, kasama po tayong lahat. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Sus doon sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo, mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. So, ang pinapatawad lang pala talaga ng Panginoon ay yung mga sumasampalataya. So, kung ikaw hindi ka sumasampalataya sa ating Panginoong Sus, wala kang kapatawaran. Hindi mo mararamdaman yung tinatawag na kagalakan, kasiyahan sa ating Panginoon. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagat ng unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan niya ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. So again, pinagtiisan ng Lord yung mga ginawa nating pagkakasala, nagtimpi siya, di ba? Kasi matuwid siya. Gusto ng Lord maranasan natin yung katuwiran ng ibinigay ng ating Panginoong Sus. Lahat ng mga nagawa nating pagkakamali, pinagtiisan ng Lord. Kung pwede na niya tayong patayin lahat. Kagaya na nangyari sa Sodoma and Gomorrah, paulan siya ng asupre.
Pero hindi niya ginawa dahil nagtitimpi siya. No? Ito, hint 26. Ngunit ngayon ay pinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya sa Kanya. So yung pagiging matuwid pala natin talaga, hindi dahil sa sarili nating lakas. Hindi dahil sa kabutihan natin. Hindi, wala nga makitang kabutihan eh. Pero salamat, napakabuti ng ating Diyos. Namatay siya doon sa krus, kagaya ng sinasabi kanina, pinakita niya yung pagiging matuwid niya, at ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So again, hindi ito sa pamamagitan ng pangalan ng reliyon. Hindi ito sa pamamagitan ng pagpasok mo sa anong pangalan ng reliyon. Hindi rin ito dahil mabuti ka, mabait ka. Hindi. Ito lahat ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi ba napakasaya niyan? Malaman mo na lahat ng kasalanan may pinatawad ka. Alam niyo po, maraming mga tao may mga nakukulong at mayroong binibigyan ng pardon. Tuwang-tuwa ang sino mang mabigyan ng pardon. Bakit po? Kasi ibig sabihin totally, inaalis na lahat ng record mo, wala ka ng kasalanan. Dito sa lupa. Pero actually, hindi naman talaga totally nawala dahil meron ka pa ring record din eh. Pero ito, pagdating sa ating Panginoon, lahat ng record ng kasalanan natin, winipe out. Inalis. Bakit? Kasi matuwid ang ating Diyos. Walang makakampatay sa kanyang katuwiran, kaya mapalad tayong lahat, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, ito po isang maganda eh. Ito yung isa sa mga nagpapakilig sa akin, nagpapatuwa sa akin. Pangalawa, itinuring tayong anak ng Diyos. Sabi sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Wow! Hindi ba napakasarap mapakinggan na tawagin tayong anak ng Diyos? At bilang anak ng Diyos, napakaraming pribilehiyo. No? Ikaw nakikinig ka ngayon. Naging ang isa sa mga pribilehiyo mo, halimbawa, naging anak ka ng isang teacher. Di ba nakakatuwa na ang nanay mo, tatay mo, teacher? Di ba, hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na maging anak ng isang teacher. Bakit? Biruin mo, pag nag-aaral ka na, meron na kagad kang kasamang tutor. Kaya nga, sa totoo lang po, marami akong kilala na naging anak ng teacher, puro naging top sa klase. Bakit? Hindi yung ibig sabihin, binibigyan ng ito, ibibigyan ng ito. Hindi. Sinututor siya. Tinuturuan siya. Bakit? Kasi mapalad siya, meron siya mga nagtagapagturo sa kanya. So, napakapalad natin. No? Dahil tayo itinuring na anak ng Diyos. Lahat ng nakikita natin dito sa mundo, magkakaroon tayo ng access. Lahat ng mga bagay na magbibigay kagalakan, kasiyahan sa atin, bilang anak ng Diyos, ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba nakakatuwang isipin yan? Hindi ba napakasaya yan? Ang saya-saya. Di ba? Masaya ang maging matuwid. Tama? Sabi rito sa awit, 103, verse 13, kung paanong nahahabag ang ama sa anak niya, gayon din siya nahahabag sa may takot sa kanya. So again, dito pinapakita, no, na yung habag, yung pagmamahal ng Diyos, hindi mawawala sa atin. No? Gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Diba? Kagaya po sa atin, ako, nung bata po ako, no, nahabag sa akin yung nanay ko noon dahil ako'y may takot sa kanya. Dumadating yung time, hindi ko sinasabi na hindi ako nagkakamali ako. Pero salamat dahil kahit na ako ay pagalitan, paluin, still makikita mo, ginagawa ng nanay ko yun dahil sa pagmamahal sa akin. Ganyan sa Lord. Kapag anak tayo, tinuturing tayong anak ng Diyos, tinatama tayo, inaayos tayo. Bakit? Kasi tinuturing tayong anak eh. Lahat ng pribilehiyo bilang isang anak ay ibibigay sa atin. Ito, palagi ko pong sinasample ito. Maging anak ka lang ni Mayor. Di ba? Sa lugar ninyo, maging anak ka lang ni Mayor, gaano kaya yung pribilehiyo? No? May akong kakilala, hindi naman niya pinagmamayabang, hindi niya pinagmamalaki. Minsan nahuli siya ng traffic violation. Nakita yung kanyang lisensya. Pamangkin siya ng mayor. Hindi na siya hinuli. Ano ibig sabihin? Pamangkin pa lang yun. Paano pa kaya kung anak siya? Ganun yung kay Lord. Dahil tayo anak ng Diyos, hindi po pwede
na hindi ibigay ng Panginoon yung pabor bilang anak niya. Name it. Basta hindi makakasama sa atin, ibibigay ng Diyos sa atin. Lahat ng mga bagay, sigurado masisiyahan tayo sa ibibigay ng Diyos para sa atin. Pangatlo, bakit masaya ang maging matuwid o maging nasa Panginoon? Letter C, mayroong katiyakan ng buhay. Awit 16:11, ituturo mo ang landas sa patungo sa buhay, sa piling mo nadarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo ay nadudulot ng ligayang walang hanggan. So, meron tayong katiyakan ng buhay, no? Merong kagalakan. Di ba parang ganito, kasimple? Lahat ng takot mawawala sa'yo. Bakit? Alam mo, merong katiyakan ng buhay, merong mag-iingat sa'yo. No, di ba? Parang ganito. Kami po, pag-aalis kami ng bahay, sasakay kami sa sasakyan, nagpe-pray kami. Kaya wala kaming pangamba na merong mangyayari sa amin o kung ano pa man. Dahil alam namin, sasamahan kami. Merong katiyakan ng buhay. O, hindi naman po sa pag-iisip ng kung ano-ano pa, kahit na may mangyari sa amin, dahil alam naman namin may buhay na walang hanggan sa Panginoon, hindi ka matatakot. May enjoy mo ang buhay. Kasi mawala yung yung tinatawag na takot sa iyo. Bakit? Alam mo, kaya nga sinasabi ko, mamatay man tayo, at least alam natin saan tayo pupunta. Kung bibigyan pa tayo ng extension ng road, masarap. No? So, ano ibig sabihin? Kapag alam mo kung saan ka pupunta, kahit na ano mangyari, wala kang takot. Kaya pala sinabi sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang, meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi po pagmamayabang ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi minsan may nakakapagsalita sa atin . Sa akin mismo personally, may nagsabi na ang yabang ko naman daw. Alam ko agad pag ako namatay kung saan ako pupunta. Hindi. Sa totoo lang, mayabang ako dahil nabasa ko po ito. Ito po ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na, ikaw hindi ka maliligas, ako sigurado. Hindi ganoon. Kung ano yung sinabi ng salita, wala na akong, huwag sana, sword na gagamitin ko . Hindi ko sinasabi na wala akong pakialam sa inyo. Ako, basta mabubuhay na walang, hindi po. Ang sinasabi ko lang po, pwede kong ipagmalaki, pwede kong sabihin na hindi ako matatakot kasi meron akong Diyos sa pinaglilingkuran. Bakit? Kasi sumampalataya ako . Yun na po yun. Wala pong ibig sabihin na ipagmamayaman kasi yung iba nagsasabi na, yabang mo naman, alam mo na kagad kung saan ka, pag namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta. Yun po sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pinagmamayabang natin kung ano yung sinabi ng salita. Hindi yung pinagmamayabang natin dahil yung alam natin ang lahat ng bagay. Hindi. Kundi alam natin na kapag tayo ay umalis sa mundong ito, meron tayong magandang pupuntahan. Yun po ang pinakamaganda. Hindi ba nakakaano po yan? Nakakataba po ng puso yan. Hindi ba masaya yan na hindi ka nangangaba? Hindi ka natatakot kung saan ka man pumunta? Of course, hindi ko sinasabi na tatalong ka sa bangin, tapos bahala na si Lord. Hindi po yun. Ang sinasabi ko po rito, kapag ginawa natin yung matuwid, ginawa natin yung tama, hindi po pwedeng hindi tayo bantayan ng Diyos. Bawa, ito palagi ko rin po sinasabi ito, mangangaral ka ng salita ng Diyos. Gabi na, pero kailangan mo puntahan yung isang tao na, may karamdaman, ipagpe-pray mo. Hindi ka natatakot na baka mamaya may mangyari sa'yo. Kasi alam mo, meron kang Panginoong Diyos na kasama mo na tutulong sa atin. Hindi ba nakakatuwang isipin yan? Na lahat ng pupuntahan natin is matutuwa ang Diyos. Dahil alam niya na yung pupuntahan natin ay makakapagbigay po ng glory sa Kanya. Sa gabing ito, isipin po natin mabuti. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Kasi ang kasiyahan po hindi nababase sa dami ng kayamanan. Ang kasiyahan po hindi natatapos na, of course, masaya yun, nakatapos ka ng pag-aaral. Kaya lang, nakakasiguro ka ba sa buhay mo? No? Sigurado ka ba nakatapos? Baka pagmamalaki mo na ako, makakapagtrabaho. Paano ka nakakasiguro ka ba na makapagtrabaho ka pa? Paano kung kinuha na ng Diyos ang buhay mo? Again, hindi ko po kayo tinatakot.
pero matakot po kayo. Bakit? Kasi wala pong nakakaalam kung hanggang saan ang buhay po natin. Hanggang kailan ang buhay po natin. Pero kagaya sa pinag-aaralan po natin, masaya po ang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pag pinatawad yung kasalanan natin, nakakatuwa po yan. Wala kang nararamdaman na guiltiness. Dahil alam mo, meron Diyos na nagpatawad sa'yo. Pangalawa, pag itinuring kang anak ng Diyos, gaano yung pribilehiyo, gaano po yung advantage, gaano po katindi yung saya na pwedeng ibigay sa atin. Pangatlo, meron pong katiyakan ng buhay. Kapatid, sa mga oras na ito, meron ka ba ng tatlong mga bagay na ito? Of course, meron pa maraming bagay na makapagpasaya sa atin na pwedeng ibigay ng Diyos. Pero ito po yung nakikita ko isa sa mga main thing na pwede po natin panghawakan na magbibigay kagalakan sa atin. Ay yung pinatawad tayo. Kasi yun po yung madalas na sinasabi ng iba eh. Mapapatawad pa kaya ako ng Diyos sa dami ng nagawa kong kasalanan? No? Kaya nga iba, palaging simba ng simba. Akala nila kasi, the more na marami kang ginagawang pagsisimba, the more na mapapatawad ka sa kasalanan mo. Hindi ko po sinasabi na hindi magsimba. Ang sinasabi ko po, hindi po yan sa padamihan ng pagpunta mo sa simbahan, kundi pinatawad ka ba sa iyong mga kasalanan. Kasi masarap po humarap kahit kaninong tao pag alam mong wala kang kasalanan sa kanya. Hindi ka nagigilty. Diba? Hindi ka natatakot, makakatingin ka ng diretso. Dahil alam mo, wala kang ginawa na mali para sa kanya. Alam na, nakahingi po tayo ng tawad, pinatawad tayo. At napakasarap malaman na tayo ituring na anak ng Diyos. Kapatid, ito mga bagay na ito ang tunay na magbibigay ng kasiyahan sa atin. Maaring sa panahong ito, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Maaring sagana ka sa lahat ng bagay, pero parang may something na bumabagabag sa'yo o may something na kulang. Iisa kapatid ang sagot dyan. Ang katugunan dyan. Ang sagot dyan, ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus, ang tanging solusyon. Sapagkat sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kasama ka sa doon sa sinasabi sang katauhan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang ating Diyos Ama binigay ang ating Panginoong Hesus upang sumampalataya tayo sa Kanya dahil ayaw po niya na mapahamak tayo. Gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung tipong nandito ka pa lang sa lupa, alam mo na mayroong nag-aantay sa iyo, nag-aantay sa atin, na buhay na walang hanggan. Kapatid, ako ay mananalangin ng pagsampalataya, no? At hihilingin natin sa ating Panginoon na tayo ay ituring niyang kanyang anak, tayo sumampalataya, tanggapin natin ang inaalok niyang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating sarili sa ating Panginoon at ituturing tayong anak ng Diyos. Napakaganda, napakasarap na pribilehiyo. At ako'y mananalangin, aanyayahan kita sumunod ka sa panalangin ito, lalapit tayo na may kagalakan kasiyahan, na mayroong boldness sa harapan ng ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pribilehiyo na pinagkaloob mo po sa amin sa gabing ito na mapakinggan po ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, ang pagkakaroon pala ng tunay na kagalakan o kasiyahan sa buhay ay walang iba sa pamamagitan ng paglapit po sa inyo. Lord, sa mga oras ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala. Kapatid, sige, sa mga oras ito, maaring may guiltiness kang nararamdaman, ito yung pagkakataon, lumapit ka. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Hilingin natin ang kapatawaran. Sige, sabihin mo sa Kanya, ikaw lang at saka siya ang nakakaalam yan. Maaring ibang tao, hindi alam yung kasalanan niya, pero lapit tayo, hingin natin ang tawad sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Tawad po. Tinatanggap po kita at ako'y sumasampalataya na ikaw ang tanging pag-asa ko. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang magiging Diyos ng aking buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kapatid, bilang anak ng Diyos, isa sa mga pribilehiyo natin na pinagkaloob ng Diyos sa atin ay tutugunin niya ang ating panalangin.
Kaya sa mga oras ito, mayroon kang karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede mong sabihin sa ating Panginoon, nabigyan ka ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Anong klaseng sakit ba yan? Physical ba yan? Sabihin mo sa Kanya. Opo, Panginoon, narinig po ninyo. Sige po, Panginoon, kayo po tumugon sa physical na karamdaman ng aking mga kapatid. In Jesus' name. In Jesus' name. Maaring sa mga oras ito, kapatid, meron kang problema sa relationship mo sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa loob ng tahanan. Ito yung pagkakataon. Tulungan tayo ng Diyos. Hilingin natin. Tulungan tayo ng Diyos na maging humble tayo, humingi tayo ng tawad kung nagkasala tayo. At kung sila man nagkasala, tanggapin natin yung paghingi nila ng tawad. Hindi gusto ng Diyos na mayroon tayong kaaway. Hindi gusto ng Diyos na magtanim tayo ng galit sa ating kapwa. Gusto ng Diyos gawin natin yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sa krus ng Kalbaryo, hindi pa humihingi ng tawad yung mga tao, pinatawad na niya. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa kapatawaran. Bigyan niyo po ako ng humbleness na matuto po magpatawad sa aking kapwa. Hindi tayo makasamba ng totoo sa ating Panginoon. May mga hadlang. Panalangin natin sa Diyos na makalaya tayo sa lahat ng klase ng tanikala na gawa ng kalaban para tayo ay makapag-serve, makapagpatuloy sa ating Panginoon. Sige, hilingin natin sa Panginoon. Hilingin natin. Hallelujah. Makalaya tayo. Sa lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Diyos. Palayain tayo ng Diyos. Sige kapatid, sabihin mo. Yan lang minsan nagiging daan bakit mayroon tayong karamdaman. Yung lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Diyos. Kaya na rin, yung idolatry, witchcraft, horoscope, hindi gusto ng Lord na magtiwala tayo dyan dahil ang gusto ng Lord, He is a jealous God. Kung meron man tayong pagsisilbihan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hilingin natin sa Kanya. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Ngayon na rin, Panginoon, tataas din po namin sa iyo. Sino man sa mga oras ito, kapatid, meron kang pinansyal na pangangailangan, problema, ito yung pagkakataon na lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya, lalo na ngayon, kung tinanggap mo, ngayong araw na tinanggap mo ating Panginoon, bilang anak, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. Hilingin mo sa Panginoon, magkaroon ka ng trabaho, wala kang trabaho, pwedeng gumawa ng Diyos ang himala. Magkaroon tayo ng trabaho. At kung meron man tayong trabaho, tulungan tayo ng Diyos. Nagamitin natin ng tama yung resources na binigay sa atin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pagkaloob ng Diyos, lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Alam po niyo, Panginoon, kung gaano po kahirap pamuhay sa mundong ito, lalo sa aming bansa. Alam po namin, Panginoon, na kayong pag-asa ng bansang Pilipinas. Bigyan niyo po ng banal na takot ang aming mga leader, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, para magampanan ng bawat isa ang tungkulin bilang mga inyong lingkod. Maisip ng bawat isa na hindi siyang aksidente na naging leader sila. Meron kang gustong sabihin, may gusto kang ipaliwanag. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, tataas din po namin sa aming mga kapulisan, mga sundalo, tunay na magampanan po nila ang kanilang tungkulin bilang mga tagagawa po, pagtupad ng mga batas. Kasi naniniwala kami, Panginoon, kapag maayos po ang kapulisan, mga sundalo, ang peace and order ng aming bansa ay magiging maayos. Sa aming mga kapatid, Panginoon, nagdiriwang ng kailang kaarawan, anniversary, Lord, sa mga oras ito, maaaring birthday mo ngayon o sa mga susunod na araw, pasalamat tayo sa Panginoon dahil dinuktungan ng ating buhay o anniversary ninyo mag-asawa,
dinugtungan ang anniversary ng iyong asawa. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain na po ang aking mga kapatid na sumusubaybay sa gawaing ito, mga taga-Abra, mga taga-Laguna, maaring sa mga taga-Pangasinan, sa ang dako man, aking mga kabat 79, pagpalain niyo po ang ginagawa po ng pagsubaybay sa ganitong gawain. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Dahil lang po namin na ngayon pa lang meron ka ng ginagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago sa iyong mga pangako. At sinabi mo rin po, Lord, sa iyong mga salita, i-bless po namin ang aming mga leader. Nagpalain po, Panginoon, ang Pastor Cesar Castellanos, kanyang buong pamilya. Bishop Oriel, pati ang kanyang buong pamilya. Pastor Plibert, pati ang kanyang buong pamilya. Pati na rin po ang aming Pastor Popeng na siyang ginagamit po sa amin. Pagpalain po, Lord, pati ang kanyang buong pamilya, pati ang church na kanyang pinagtulingkuran. Muli, Panginoon, nihiling din po namin, pagpalain niyo po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Muli, Panginoon, sa gabing ito, masayang-masaya po kami na malaman namin na kami ituturing mong anak, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan, at meron kami katiyakan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, dahil ngayon pa lang inaangkin na po namin na ang lahat ng hiniling namin ay dinugon mo na, kasi ang lahat ng ito hinihingi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.